Kinuha ng bayani ang isang chest at sinabi na sapat na ang lakas na ito upang talunin ang Fire King, ngunit una, kailangan niyang i-upgrade ang kanyang kagamitan. Inilabas niya pa ang mga treasure chests at mapa mula sa kanyang inventaryo. Nagkaroon ng asul na liwanag sa loob ng bahay. Matagumpay na na-convert ang mga mapa at nakatanggap siya ng 2 gold treasure chests. Matagumpay ding na-convert ang mga ito at nakatanggap siya ng isang white gold chest. Binuksan ang chest at nakuha ang isang rank 5 artifact, Blue Knight Blade. Attack power, dagdag 300, strength, dagdag 100, attack speed, dagdag 130%, armor piercing, dagdag 100%, critical hit, dagdag 100%, dark forces, dagdag 100%. Piniga ng bayani ang hawakan ng espada at napansin na magiging isang mahusay na katuwang ito para sa kanya. Inihagis niya ang sandata sa kanyang balikat at ngumiti, sabay sabi na panahon na para makaharap ang Fire King. Masayang sumang-ayon ang chick sa mood ng kanyang master. Ginamit ang teleportation at dumating sila sa Hellfire Mountain kung saan patuloy na dumadaloy ang lava mula sa bibig ng bulkan. Isang kumislap ang lumitaw sa langit at lumapag ang bayani. Tumingin ang binata sa ibaba at nakita ang isang bulaklak na nakahiga sa lava. Ito ay ang Raging Fire Lotus, rank 4. Kasaysayan, matapos mamatay ang Phoenix, ang dugo at espiritu ay natunaw. Kasaysayan, isang inapo ng isang divine beast, ang dugo ng patron spirit ng timog ay dumadaloy sa kanyang katawan. May isang batang lalaki mula sa gilid na kumaway at tinawag ang atensyon ng bayani. Tumingin ang ating bida at nakita ang isang bata na humihiling na tingnan siya. Niliitan ng mata ang binata at maingat na tinanong kung sino siya. Tumingin ang batang may pulang buhok sa kanya nang nagulat. Race, Human, Level 18, Combat Power, 99 stars, Stats, Immortal Body, Immunity to Magma. Warning, Incredibly Evil. Naglakad ang bata nang walang pakialam sa gilid ng bulkan at bamulong na ang sisiw ay masyadong marupok at namatay nang pinisil niya ito. Idinagdag niya na ang mga miyembro ng angkan ay patuloy na sinisisi siya sa kabiguan niyang palakihin ito at nais pang patayin ang batang lalaki. Ito ay nagpagalit sa kanya. Ngumiti ang lalaking may pulang buhok at sinabi na ito ang dahilan kung bakit pinatay niya silang lahat. Lumiko siya patungo sa bayani at sinabi na kalaunan ay sinabi ng langit sa kanya na hindi maganda ang maglibot ng ganito kaya pinayagan siyang manatili dito at binigyan siya ng pangalang Hari ng Apoy. Ang bata ay biglang lumitaw sa harap ng ating bida, napalaking ang mata ng batang lalaki sa gulat. Napansin ng hari na ang mandirigma ay kawili-wili dahil nakakuha siya ng kapangyarihan ng emperador ng mga baguhan sa napakaikling panahon. Ibinangon ng ating bida ang kanyang espada at ang batang lalaki ay gumawa ng ilang pagtalon pabalik. Nagsorry ang lalaking may pulang buhok at bamulong na hindi niya alam na ang bayani ay ganoon ketekot. Hinawakan ng batang lalaki ang hawakan ng espada at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng isang tao mula sa Lesser Chili Awesome. Inisip niyang ang Mam-iya ay mula sa gitnang mundo at marahil ang universo ay nahahati sa malaki, gitna, at maliit na mga mundo. Ipinalagay ng ating bida ang posisyon para sa laban at mental na itinala na ang mga tao mula sa gitnang mundo ay mas malakas. Tumawa ang bata at sinabi na wala namang kabuluhan ang magtanong tungkol sa mga bagay na hindi niya kailangang malaman. Nagliyab ang apoy sa kanyang kamay at sinabi ng hari na nais niyang magsimula na sa trabaho. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at hamangin. BL, ang mga nilalang ay sumabog mula sa mga bulkan, sila ay mga mutated glass dragons, level 18, combat power rating 37 stars, may mga agresibong katangian at may malasakit na dugo.
Ang mga dragon ay tumakbo patungo sa bayani sa utos ng kanilang Panginoon upang patayin siya. Ibinangon ng elder ang kanyang espada at nagpakita ng mga ice blades sa kanyang paligid. Bumulong siya na binabaliwala siya ng kaaway. Inatake ng batang lalaki at siningil ang kanyang phoenix ice arrows na tumama sa mga dragon at pinunit ito ni Little Loon. Napatay ang glass dragon, 41 puntos ng pangunahing enerhiya na natanggap. Fireglass reputation dagdag 3. Isang monster ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ng bayani, at umatake gamit ang apoy. Nagtaka ang ating bida kung anong ginagawa ng Fireglass. Tumalon ang mandirigma sa bibig ng monster, at ang bracelet sa kanyang kamay. Nagningning at ang batang lalaki ay naghatid ng isang slash gamit ang kanyang blade. Ngumiti ang Fire King at pumalakpak habang pinapanood ang kanyang mga dragon na nahulog na patay. Ipinatong ng batang lalaki ang kanyang mga kamay sa dibdib at tinawag ang higit pang enerhiya ng apoy. Sumigaw siya na nais niyang makita kung gaano kalakas ang Emperor ng level 15 novices. Ang lava ay kumulo at mga dila ng apoy ay sumabog mula sa bulkan. Nagngangipan ang bayani, hawak ang espada at ang kanyang alaga ay tiningnan ang paligid. Hindi naintindihan ng ating bida kung saan at kailan lumitaw ang lakas na ito sa paligid ng Fire King na nagsummon ng isang malaking fire golem. Nagpakita ng isang paalala na ang target ay naging mas delikado. Lumuwa ang mata ng pangunahing karakter sa takot kasama ang kanyang alaga, na napagtanto na ito ang parehong halimaw na nag-extend ng kamay nung si Zol ay nakikipaglaban sa mga magma spirits. Nagpakita ang isang notification ng activation ng Eye of Truth. Inilabas ng brunette ang kanyang asol na espada at napansin na ang combat power nito ay 100 stars lamang at dapat niyang kayang hawakan ito. Isang card ng isang lalaking may pulang buhok na isang Emperor level Fire King ay lumitaw. Yumuko ang lalaking ito nang ang malaking halimaw ay sumipa ng kanyang kamao. Binuksan ng lalaking may pulang buhok ang kanyang bibig nang may kasiyahan at nais ng kamatayan para sa kanyang kaaway. Ang mga fiery na patong ng lava ay lumipad mula sa bundok ng lava sa lahat ng direksyon. Winawasak ang lupa at napansin ng Fire King na ang lalaki ay hindi pa patay at malamang ay may mga interesanteng kakayahan. Tinutok ng lalaking may pulang buhok ang kanyang mata sa unahan at tinakpan ang kanyang bibig. Nais makita kung gaano katagal makakaya ng bagay na ito. Binangga ng malaking fire golem ang kanyang kamao patungo sa lalaki na ito. Ang pangunahing karakter ay nagsusumikap na pigilan ang blow sa itaas ng kanyang ulo. Sa ilalim ng pag-atake, nagsimula ang lupa na mag-crack at mga bato ay nagsimulang malaglag sa ilalim niya. Ang pangunahing karakter ay tumilapon pabalik kasama ang daloy ng lava mula sa matinding presyon. Pagkatapos ay tinapik niya ang lupa gamit ang kanyang kumikislap na kamay. Gumawa siya ng ilang somersaults at dumapos sa lupa. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumalon sa ibabaw ng lava river. Napagtanto na ang giant na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Fire King at kailangan niyang pigilan ito at pagkatapos ang problema sa harap ng halimaw na ito ay mawawala sa sarili nitong. Lumiko ang ating bida patungo sa kanyang ibon at nagsabi, mas magiging delikado dito kaya't mas mabuting pumunta siya sa isang liblib na lugar. Nagsimulang tumakbo ang pangunahing karakter papunta sa bundok upang atakihin at kontrolin ang Fire King. Tumakbo siya gamit ang kanyang espada, dumadaan sa mga bato at apoy na lumilipad patungo sa kanya. Ang mga liwanag mula sa kanyang espada ay lumipad papunta sa kalawakan. Ang mga sugat mula sa espada ay tumama sa kamay ng fire golem. Hawak ng halimaw ang kanyang sugatang kamay kasama ang lalaking may pulang buhok na sugatan din. Pagkatapos, napatingin ang Fire King ng may gulat at nakita niyang lumilipad ang pangunahing karakter mula sa likod patungo sa golem. Ang halimaw ay nakapag-ikot at tinamaan ang ating bida, binigyan siya ng isang malupit na blow.
Lumipad siya papunta sa Lava River gamit ang mabilis na sinag ng apoy. Nakita ng halimaw ang isang dilaw na sphere na lumitaw mula sa Lava River kasama ang ating bida. Ang pangunahing karakter ay protektado ng dilaw na sphere, tinitingnan ang malaking golem sa bundok at sinabi sa kanyang ibon na okay lang siya, kaya't sinabi niya sa kanyang maliit na hayop na mabilis na lumipad papunta sa kaligtasan. Ngumiti ang pangunahing karakter at ini-extend ang kanyang kamay at naglabas ng mga asol na sinag mula rito. Napansin na kapag ang Fire King ay nasugatan, ang golem ay automatikong makakatanggap ng katulad na sugat kaya't madali na itong makakaya. Galit na galit siyang tiningnan ang kanyang bangs at nais ilabas ang Shadow Feathers. Ang mga purple na hibla ay humapil papunta sa lalaking may pulang buhok na dapat siyang magpagapos. Ang mga purple na hibla ay nagbind sa lalaking may pulang buhok at nagsimulang magbuwag ang golem. Tiningnan ng malaking halimaw ang sarili at natabunan ng apoy. Agad na lumipad ang brunette upang umatake gamit ang espada, itinutok ito sa harap ng mukha ng Fire King. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang narinig sa buong espasyo. Ang sugatang lalaking may pulang buhok ay tiningnan ito ng galit at pinahawak ang kanyang dibdib habang nagsimula siyang magalit sa kanyang kalaban. Ang pink na phoenix ay nagsimulang maghanap ng mabilis at tinawag ang kanyang amo. Nakita nito ang asol na blade ng kanyang amo na umaabot. Naisip ng Fire King na nailagay niya ang kanyang kamay sa harap ng espada at napagtanto na ang katawan ng lalaki ay kayang tiisin ang isang blow mula sa isang rank 5 blade at ito ay nakakatakot na tibay. Pagkatapos, iniswing ng Fire King ang kanyang kamao, ngunit nakailag ang brunette. At naramdaman ang pagkakaiba sa combat power ng ilang mga bituin lamang, ngunit napakahirap para sa kanya na makayanan ito. Tumingin ang Fire King nang may pagkamangha sa asol na blade na dumaan sa kanyang leeg. Pagkatapos, sinipa ng lalaking may pulang buhok ang kanyang kalaban sa ulo na dumura ng dugo at napagtanto niyang malamang ay may namiss siyang bagay at kailangan niyang malaman ang kahinaan ng kanyang kalaban. Nang maglaon, nahawakan ng Fire King ang dulo ng blade sa harap ng kanyang mukha. Tumingin ang ating bida nang may takot habang itinutok ang kanyang kamay.